Isang reklamo kaugnay ng umano'y bullying sa pagitan ng dalawang minor de edad ang naging sentro ng kontrobersya matapos magsampa ng kaso ang kampo ni Alfred Vargas at Yasmin Espiritu laban kina Rob C. at Jovel Bacosa. Habang isinasailalim pa sa legal na proseso ang issue, parehong panig ang naglabas ng kani-kanilang salaysay at pahayag na nagbigay ng magkakaibang bersyon ng mga pangyayari sa naganap na swimming training at competition ng kanilang mga anak. The Philippines Showbiz List presents. Sino ang nagsasabi ng totoo? Rob C. at Alfred Vargas sa bullying controversy ng kanilang mga anak. Alfred Vargas and Yasmin file complaint against Rob and Jovel, parents of the alleged bully of their son. Nagsimula ang issue ng magsampa ng reklamo ang mag-asawang Alfred Vargas at Yasmin Espiritu sa ilalim ng Section 10A ng Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination laban kina Rob C. at Jovel Bacosa, na mga magulang ng batang itinuturong sangkot sa umano'y pambubuli sa kanilang anak na lalaki. Ang anak ni na Alfred at Yasmin ay 7 years old, habang ang anak ni na Rob at Jovel ay 8 years old. Isinampa ang reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Maynila noong April 13. Sa kanilang press statement, nag-ugat ang kaso sa umano'y paulit-ulit na pambubuli ng anak ni na Rob at Jovel sa kanilang anak, kabilang ang pagtulak at minsang paghawak o paglubog sa tubig habang nasa swimming practice. Giit nila, ilang beses na itong nangyari kahit may nauna ng pakiusap sa mga magulang ng bata. May iba pa umanong hindi naaangkop na kilos na nakaapekto sa kanilang anak. Dagdag ni Alfred, nang i-report nila ito kay Jovel, tinawanan lamang umano sila at sinabihang sumasayaw lang ang bata. Ayon pa sa mag-asawa, sa tuwing sinusubukan nilang ayusin ang sitwasyon at makipag-usap kina Rob at Jovel, madalas umano silang hindi pinapakinggan ng maayos. Para sa kanila, ang naging karanasan ay tila pag-dismiss sa kanilang concern at pakiramdam nila ay binabaliwala o minamanipula ang kanilang pananaw sa mga pangyayari. The February 2026 incident, allegations from Alfred's camp during swimming training. Ayon sa salaysay ng kampo ni na Alfred, nag-ugat ang kanilang desisyon na magsampa ng formal na reklamo sa isang insidente noong February 2026 na naganap sa isang swimming competition sa Rizal Memorial Sports Complex. Habang nasa warm-up period ng kompetisyon, nakita umano mismo ni na Alfred at ilang testigo ang anak ni Rob at Jovel na itinutulak ang kanilang anak sa gilid ng pool. Ayon sa kanila, muntik pa itong magresulta sa pagkakasugat ng bata. Sinabi rin nilang matapos ang insidente, may dalawang kaibigan umano ng batang itinuturong sangkot ang tumawa sa kanilang anak habang ito ay nasa sahig, na nagdulot ng matinding takot at emosyonal na stress. Nang i-report nila ang insidente kay Jovel, tila binaliwala lamang umano ito at parang walang nangyari. Dagdag pa nila, mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa umano'y pagpo-post ng ina sa social media na hindi tugma sa kanilang bersyon ng pangyayari. Para kay Alfred bilang isang ama, hindi niya kayang palampasin ang ganitong uri ng sitwasyon. Inamin din niya na mas mainam sana kung mas maaga nilang inaksyonan ang problema. Para sa kanya, hindi ito simpleng away ng mga bata, kundi isang seryosong issue ng pananakit at bullying na hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ipinunto ng kampo ni Alfred at Yasmin na ayon sa Family Code, may pananagutan ang mga magulang na gabayan at disiplinahin ang kanilang anak. Sa kanilang reklamo, sinasabing nilang nabigo umano sina Rob at Jovel na gampanan ang tungkuling ito. Dahil dito, iginiit ng kampo na ang umano'y kapabayaan ay nagresulta sa patuloy na pag-uugaling nakakasama sa kanilang anak, na ayon sa kanila ay maaaring ituring na child abuse. Binigyang diin pa ni Alfred na ang bullying ay hindi dapat ituring na normal o bahagi lamang ng paglaki ng mga bata. Para sa kanya, ito ay isang seryosong issue na dapat agad tinutugunan at hindi hinahayaang lumala. Kinumpirma rin ni Alfred na ang kanilang anak ay kasalukuyang sumasailalim sa counseling at therapy dahil sa trauma na umano'y naranasan nito. Rob strongly denies allegations against his 8-year-old son. Matapos maisapubliko ang reklamong isinampa ni na Alfred at Yasmin, agad na naglabas ng pahayag si Rob. Sa pamamagitan ng isang Facebook post na inilabas niya noong April 14, mariin niyang pinabulaanan ang mga alegasyong bullying na ibinabato laban sa kanyang anak. Ayon kay Rob, handa nilang harapin ni Jovel ang kaso at buong tapang nilang ipaglalaban ang kanilang panig sa harap ng proseso ng batas. Bilang magulang,
Inilarawan niya bilang masakit at mabigat ang paratang na ang kanyang anak ay nambubuli. Lalo na kung para sa kanila ay hindi ito totoo at umano'y nagkakaroon ng maling pagbaliktad ng mga pangyayari. Binigyang diin ni Rob na siya ay karaniwang tahimik at umiiwas sa gulo. Ngunit napilitan siyang magsalita dahil sa patuloy na pagdadawit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Para sa kanya, hindi na raw niya kayang manahimik habang ang kanilang pamilya ay patuloy na naapektuhan ng issue. Humingi rin si Rob ng dasal at pag-unawa sa kanilang mga kaibigan at supporters. Giit niya, kahit wala silang yaman o impluensya, ipaglalaban niya ang katotohanan. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan sina Alfred at Yasmin, kalakip sa post ang screenshot ng reklamo at larawan ng mag-asawa kasama ang abogado. Jovel's version of the swimming incident and complaint. Bago pa pumutok ang balitang pagsasampa ng kaso, nagpakita na ng senyales ng kanyang panig si Jovel sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagre-repost at pagbabahagi ng mga balita tungkol sa bullying sa kanyang Facebook page. Sa isa sa kanyang mga post noong March, binigyang diin niya ang seryosong epekto ng bullying sa mga bata. Para sa kanya, ang mga ganitong pangyayari ay may mabigat na epekto, lalo na kung ang biktima ay nasa murang edad pa lamang. Sa comment section ng naturang post, nag-iwan ng komento si Rob. Ikwinento niya ang karanasan ng kanilang anak na umano'y minsang tinulak at nabubuli din ng kapwa bata sa paaralan. Ayon sa kanya, noong una ay pinipili ng kanyang anak na manahimik, ngunit nang maulit ang insidente, napilitan na itong ipagtanggol ang sarili. Binanggit din niya na nagresulta ito sa pagpatawag sa kanila sa paaralan, ngunit kalaunan ay nagkaayos ang mga bata. Ayon kay Rob, naniniwala siya na normal sa mga bata ang simpleng away-bati dahil sa kanilang edad at kakulitan. Ngunit binigyang diin niya na naiiba na ang sitwasyon at hindi na siya magpapasensya kapag mas nakatatanda ang sangkot na nananakit sa bata. Isa sa mas napansing post ni Jovel ay ang ibinahagi niya noong February 2026. Sa naturang post na may caption na "Children deserve safety, not a trauma", kalakip nito ang video ng kanyang anak kasama si Rob sa swimming, na sinamahan ng isang appreciation post para sa kanyang pamilya. Ipinahayag ni Jovel ang pagmamalaki sa kanyang mag-ama at ang pasasalamat sa maayos na pag-handle ni Rob sa sitwasyon na kanilang naranasan, lalo na kung paano naabuso ng ibang tao ang anak nila na natili itong kalmado. Binanggit din niya ang tiwala na lalaki ang kanilang anak na may respeto katulad ng kanyang ama. Sa post naman noong February 2025, ikwinento ni Jovel ang umano'y insidente sa swimming competition noong February 14 sa Rizal Memorial Stadium kung saan sila ng kanyang anak ay naharas at napahiya umano sa harap ng maraming tao. Ayon sa kanya, natakot at umiyak ang bata habang si Rob naman ay dumating upang pakalmahin sila. Sa kabila nito, pinili nilang manahimik noon at ipaubaya sa Diyos ang nangyari. Rob's official statements on the bullying controversy and ongoing legal process. Muling naglabas ng opisyal na pahayag si Rob noong April 15 sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Sa kanyang official statement, inilahad niya na matapos niyang ilabas ang kanyang unang emosyonal na reaksyon kaugnay sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanila, umani siya ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. Ipinunto niya na sa kabila ng mga ipinapakitang image at interpretasyon ng publiko, siya ay isang mapayapang tao at mariing itinatanggi ang anumang paratang laban sa kanila. Giit niya, maayos at responsable nilang pinalalaki ang kanilang anak at hindi siya sang-ayon sa pagkakakilala sa kanila bilang may mali sa insidente. Dagdag pa ni Rob, may mga ebidensya, dokumento at mga testigo umano na nagpapakita ng tunay na nangyari noong February 2026. Hindi lamang sa panig ng kanilang anak, kundi maging sa kabuuang pangyayari kung paano nagsimula at umusbong ang insidente. Humingi rin siya ng pag-unawa mula sa publiko at nanawagan na iwasan muna ang paghuhusga habang hindi pa nailalabas ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang pagbibigay ng hatol base lamang sa mga kumakalat na larawan, post at impormasyon na hindi umano nasaksihan ng personal ng publiko. Binanggit din niya na ang issue ng pagpo-post ng mga larawan at content na may kinalaman sa mga minor de edad at pinaalalahanan ang publiko na maaaring may legal na implikasyon ang ganitong gawain. Ayon sa kanya, ito ay alinsunod na rin sa paalala ng kanilang legal counsel. Kaugnay nito, sa isang pahayag na ipinadala sa programang Fast Talk with Boy Abunda, iginiit ni Rob na ang mga alegasyon na ibinabato ng kampo ni na Alfred at Yasmin ay hindi umano totoo. At ayon sa kanya, ay nagkaroon pa ng pagbaliktad ng naratibo sa kwento ng insidente.
Binigyang diin ni Rob na may mga testigo at dokumento na umano'y magpapatunay sa tunay na nangyari at ilalabas lamang ito sa tamang panahon at proseso. Sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa reklamo ng umano'y bullying sa pagitan ng dalawang pamilya, naging usap-usapan din ang isang makahulugang social media post ni OG Diaz kung saan mababasa ang maikling pahayag na walang karapatang magreklamo ng bullying ang isang bully. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!